Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Nako, talagang wala na yatang lusot si Kibuloy dito dahil mismo kanyang Human Resource Manager sa Amerika ha. Human Resource Manager, isa sa mga inner circle niya, isang babae niya noon na ngayon ay matanda na, ay nagiging manager sa Human Resource Trafficking, yung pag-aayos ng mga kung ano-ano para may padala diyan sa Amerika ng mga membro ng KOJC na nagpapalimos, at isa rin na nag-aayos ng mga tinatawag na faking marriages, faking kasal, sham marriages na napakabawal sa Amerika. Kaya ito si Marisa Dueñas ay nagipag-bargain. Siya ay kakanta, ituturo niya si Kibuloy para maliit na lang ang kanyang sentensya sa pagkakakulong. Narito ang ulat galing sa GMA Breaking News. Si Marisa Dueñas ay isa sa siyam ng mga kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa kasong sex at labor trafficking operations sa Amerika na isinampa noong 2021. Siya ang tagapamahala ng operasyon at Human Resources Manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Nitong October 7, nakipag-areglo si Dueñas sa isang pre-bargain agreement sa Attorney's Office ng Central District ng California sa Amerika para sa mas mababang parusa. Base sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News galing sa isang mapagkakatiwalaang source, umamin si Dueñas na guilty sa pakikipagsabuatan o conspiracy para magsagawa ng mga sham marriages o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Okay, so bakit nga ba kumanta si Dueñas? Bakit hindi na siya natakot kay Kibuloy? Ang unang rason niyan ay katulad din kay Arlene Stone, dahil nasa Amerika na sila, untouchables na, di ba? Kasi si Dueñas ay US citizen na yan. Kaya nga siya yung nag-aayos ng mga peking pakasal eh. Tapos pagkatapos ikasal, i-divorce na naman nila, tapos ikasal naman uli yung lalaki o babae. Kaya napaka-illegal talaga na gawain ni Kibuloy para marami ang magiging US citizen at doon dolyar ang kinikita ng kanilang mga miracle worker na nagpapalimos sa kapwa mga Pilipino. Kaya yan, hinuhuli sa Amerika doon kasi bawal eh. Ngayon, bakit matapang na si Dueñas para ituro ang kanyang Diyos? Kasi na-realize niya na hindi talaga Diyos. Kasi nandun na siya sa Amerika eh, marami na siyang nakausap na mga tao na nagpa-neutral sa kanyang isip. At hindi na siya doon matatakot pa sa mga angel of death na yan. Kasi yan ang pangtakot ni Kibuloy, angel of death. Inasa Amerika ka na eh. Ang napaka-strong evidence nito, napaka-lakas na ebidensya nito ay siya ay importanteng tao ng KOJC kasi Human Resource Manager ng Amerika. Meron siyang opisina doon. Kaya ang sinasabi ni Dueñas ay parang umamin na siya. At ang pag-amin niya ay parang pag-amin na rin ni Kibuloy. Ganyan yan sa kaso. Kasi magkasama sila ay magkasabwat. Kaya ang DOJ ay maligaya, ang mga attorney sa DOJ, sa Department of Justice, ay mayroon na silang malakas talaga na ebidensya para makulong na itong Diyos na ito, na anak daw ng Diyos. Okay, patuloy tayo sa video. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw ang mga akusado kasama si Kibuloy na magsagawa ng mga marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOJC members galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para pag-applyin ng permanent resident status at citizenship. Totoo Kapag yan. naikasal na at resident na sila, pinapadivorce si Dueñas sa mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Sa indictment kina Kibuloy, nakasaad na hawak ni Dueñas at isa pang akusado ang 72 Philippine passports, 7 US passports at isang Ukrainian passport, 4 na panglalaki at 3 pangbabaeng wedding ring. Wala nang lusot kasi meron palang mga nakaano doon. Hawak si Dueñas na mga resibo at iba pang ebidensya, wedding ring eh. Hawak niya 7 daw. At saka 7 passport ng ikakasal na naman. Sa nakasal na pero i-divorce na naman para magiging single, ikasal na naman. By next month, divorce na naman sila, ikasal na naman. Walang katapusan na divorce at walang katapusan na kasalan
hanggang sa lahat yata ng KOJC member ay mapunta sa Amerika para dolyar ang kikitain. Kaya magagalit talaga dyan ng Amerika. Sobrang panluloko yan eh. Sobrang panluloko sa batas ng Amerika. Iyang higpit naman ng Amerika sa mga ganyang klaseng batas. Okay, so ito, ewan ko lang kung makakalusot pa si Kibuloy dito. Ang dami-daming ano na eh. Dami-dami ng ebidensya. Kung makakalusot siya, saludo ako sa kanya. Okay, patuloy pa tayo sa video. Sa sistema ng hustisya sa Amerika, kung malakas ang kaso ng gobyerno nila doon, maaari itong mag-alok ng plea deal sa mga akusado para hindi na ito litisin at maiwasan ang matagal na paglilitis. Pag nag-guilty plea na ang isang akusado tulad ng ginawa ni Duenas, wala na ang paglilitis at pag-uusapan na lamang ay kung kailan siya sisintensyahan. Maganda, Sa plea bargain maganda. agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang 2-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Kibuloy. Hindi kasama si Duenas sa mga kapwa-akusado ni Kibuloy sa mga kaso sa Quezon City at Pasig City Regional Trial Court. Gayunpaman, masaya raw ang kampo ng biktima ni Kibuloy na may kasabwat si Kibuloy sa Amerika na umamin. Although doon sa nakalagay naman doon sa plea bargaining agreement na hindi binding, pero just the same, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon, nakalagay sa agreement, magko-conform dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Tama, Same tama. pattern talaga. Pinag-aaralan nila ngayon kung maaari nilang magamit sa kanilang kaso dito sa Pilipinas ang plea bargain agreement ni Duenas. Talagang magagamit yan. Teka, balikan natin yung pagkahuli kay Duenas. Gayunpaman, Ito. masaya raw ang kampo Ayan, ayan ng siya oh. biktima ni Kibuloy Tingnan natin. na may Teka. kasabwat si Kibuloy. Oh, magandang tindig eh. Magandang tindig, bagong rebound yung buhok. Sigurado ito noong 12 years old ito at 16 years old. Kasi ito'y member ng inner circle, ay siguradong lalabs din ito ni Kibuloy. Lalabs. At gumagawa rin ng night duty. Kasi tinatawag ni Arlene Stone na mga manang na. Kasi mga kasing edad dito ni Arlene Stone nasa ano na ito, 50 plus, 40 plus at mga manang na. Kaya ayaw na ni Kibuloy sa manang. Gusto ni Kibuloy ay 12 years old, 10 years old. Basta may mens, okay na yan kay Kibuloy. Ngayon, binalikan ko lang yan para makita nyo ang itsura niya. Nagkatalikod siya, binablurred kasi under investigation pa. Pero yung maganda ay 2-level reduction ang kaso niya. Halimbawa, makulong siya ng 20 years. Babaan niya ng 2 taon. So 18 na lang. Kung makulong siya ng 6 years, babaan pa yan ng 2 taon, magiging 4 years na lamang. So okay na yan, okay na yan. At meron pang bargain yan kasi nakipag-bargain siya pwedeng magiging 2 taon na lang yan. Basta't isiwalat niya, ituturo niya lahat ang alam niya, ibigay niya yung mga ebidensya na sa opisina niya. Kasi siya mismo yung manager, merong opisina yan, ng human resource ng KOJC. Napakagandang balita ito. Panalo tayo. Panalo sa bayan ng Pilipino. Balik tayo sa mga attorney ng DOJ. Pero just the same, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon, nakalagay sa agreement, magko-conform dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Same pattern talaga. Conform na. Pinag-aaralan nila ngayon kung maaari nilang magamit sa kanilang kaso dito sa Pilipinas ang plea bargain agreement ni Duenas. Wala naman kasi nakalagay dun sa obligation niya mag-testify siya against pastor. Pero ang implication doon is yung umamin ka sa factual basis, the main actor naman is the same. Ayon naman sa Department of Ayan. Justice, ang pag-amin ni Duenas ay nagpapalakas sa kaso ng prosekusyon na may sabwatan nga. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps taken for us to introduce that evidence here in the Philippines as well. Alright, napakaganda ng ginawang move na ito ni Marisa Dueñas, ang pag-plea at pagkipag-bargain sa Amerika.
na bawasan ng kanyang sentensya, ang kapalit ay ibubulgar niya at sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa human trafficking na yan. Okay, so kung nagustuhan yung ating episode ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Maraming salamat, God bless at ingat kayong lahat.